Ay, magandang gabi mga friend. Gaya ng inaasahan, Supreme Court na naman ang kinalampag ng kampo ni Sayad, ay ni Sara, ano? Alam niyo itong Supreme Court mga boss, no? Hirap na siguro to, no? Mantakin mo nung dinakip si Digong, takbo sila sa Supreme Court. Hingin TRO. Mamaya, ito silang Bino, hawak. Minawag iba, TRO, to TRO. Hanangin nyo, ipaito nyo, TRO na tayo. Wala naman palang TRO, di ba? Ano pa sunod? Nag-file ng habeas corpus naman itong mga Duterteng siblings na ideklara na unconstitutional, na mali, ang illegal ang pagkaka-arrest sa kanilang ama at kailangan pauwiin dito ng buhay. Ayan na naman. Tapos, itong latest, yung Kikimo. Yung tayo naman, tao naman, tayo naman, ganun yata, dala-dala yung mga pirma ng sandamukal na pirma, na libu-libong pirma, daan-libong pirma, na, ewan ko anong purpose nila sa pirma, para at hinihiling nga nila na deklara na yung pagkaka-aresto kay Digong, illegal, di ba? Ngayon, ito na naman, no, mga friend. Itong na to, di ba noon, sinalo na nga ng Supreme Court, diniklara na nga na unconstitutional itong mga kongresista na to. Ngayon, ito na naman. Pakinggan natin si Jerbix Luistro, mismong chairperson ng House Justice Committee. Kasama na po natin si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Congresswoman, good morning po. Welcome back sa DZMM. Good morning, ma'am. Good morning, Christian and Doris, and thank you for having me dito sa Gising, Pilipinas. Maraming salamat po, Congresswoman. Mahingan lang po namin ang panig po ninyo, no, dito sa i-final mismong si VP Sara na po ang nag-file sa Korte Suprema. Hindi na po kanyang mga kaalyado o kanyang mga taga-suporta. Alam niyo mga friend, parang no? Parang alam naman natin na halos yung justices dyan sa Supreme Court na yan, puro in-appoint ni Digong. 13 yata dyan, appointed ni Digong, 15 yata yan. Ha? Parang naniningil, parang gano'n ang dating sa akin, parang sinisingil sila na kung hindi dahil sa tatay ko, kaya magdesisyon kayo, pabor sa amin. Wala, di ba? Nagdesisyon na nga ng pabor sa kanila, di ba? Diniklara ng unconstitutional yung unang impeachment complaint. Parang sinabi doon na mga bobo, eto ang gawin nyo, ganito, ganon. Di sinunod naman nila Jerbix Luistro. Pero eto na naman si Sara, pinapadeklara na naman unconstitutional kayo. Pangalawang beses nang gagawing gago itong Kongreso ng Supreme Court pag nangyari, di ba? Po mismo ang nag-file para questionin yung ating ginagawang impeachment hearing dyan sa Kamara. Ano po ang inyong reaction doon, ma'am? Well, this is not a surprise for us. Ito anticipated talaga natin. Ang sabi ko nga, at every stage or in... Maski naman sino, anticipated kasi yan na talagang maniningil, tatakbo yan si Sayad sa Supreme Court, no? Pero ang tanong dyan mga friend, no? Bakit ngayon lang, kung kailan, halos 1 linggo na lang, April 14 na, at yun na nga, magkakalabasan na ng ebidensya, di ba? Ayaw. Talagang pipigilin ito parang ang naniningil na pautang, di ba? Kung hindi dahil sa tatay ko, hindi kayo justice dyan, ha? Kailangan magdesisyon kayo, ano nyo naman yan. Halos ipinadidismiss na nga di ba? Kawawa Pilipinas dito. Pag itong Supreme Court na to, naglabas na naman ng TRO, parang ginagago na lang, hindi na yung Kongreso, kung hindi to taong bayan, na nag-aantay na magiging kalalabasan kung mai-impeach nga to sa Kongreso o paano, no? Sakit sa ulo. This stage of the proceeding, there is always the possibility of the petitioner questioning the proceeding of the Justice Committee or the House of Representatives. So for us in the Justice Committee, notwithstanding that petition, so long as wala namang temporary restraining order, we will proceed
to our proceeding on April 14, 22, and 29 hanggat walang temporary restraining order. Hanggat wala. Paano kung meron? Pinanood ko kanina si Atty. Rene Bueno sa pagkakasalita niya. Posibleng maglabas ng TRO. Eto na naman to Supreme Court na to. And we maintain the position na lahat ng ginawa ng House of Representatives are constitutional and we are following the letters of the rules, the Constitution, and even the decisions of the Supreme Court. Opo. Isa po doon sa ipinunto ni VP Sara sa kanyang petition for certiorari ay lumabag daw po sa 1-year ban rule ang i-final ng mga impeachment Hindi complaint. po ba't sila nga mismo ang nagpa-clarify na noon sa Oo. Supreme Court at clarify naman ng Supreme Court. Kaya po, Congresswoman, marami na po naguguluhan. Ano po ba talaga nangyayari? Galing ni Doris Bigonya. Dahil sabi, paliwanag nyo nga, pinaliwanag naman. Tapos ngayon na umaandar, eto na naman, stop muna kayo. Anong klaseng delaying tactic po ba ito, ma'am? Well, for me, lahat ng nire-raise nila are already technicalities, no? At Opo. siguro, alalahanin natin, Doris, the important Ibig ko para sa akin ang ibig ko sabihin ng technicalities na sinasabi ni Representative Luistro, katangahan. Mga nire-raise nila, mga katangahan ninyo dyan sa Kongreso. Oo, di ba? Yun ang ibig sabihin nun Yung technicality, bakit, kung di ba kayo tanga, bakit kayo magkaisip sila na kayo technical, di ba? Oh. Como kayo technical, pinate-technical kayo sa Supreme Court. O, di ba? Kagaya ng ginawa nung nakaraan naman, unconstitutional kayo. Sabi sa Supreme Court, eto naman, technicalities na naman. O, di ba? of this impeachment process, mas bigyan natin ng prioridad yung substantial right ng ating mga sambayanang Pilipino to avail of this accountability mechanism. Pag sinabi po nating accountability, ibig sabihin lahat ng tao sa gobyerno, kapag nagkaroon ng allegations ng pagkakamali, dapat may pananagutan, dapat magpapaliwanag. And this impeachment process is exclusive for impeachable officials only, no? Kaya yung sinasabi po nilang violation of one-year ban rule, sinunod po natin ang decision ng Supreme Court. So I don't see anything wrong about the issue of violation of one-year ban rule sapagkat very much Sa totoo, ito ba, iisip natin mga friend paano na naman, ano na namang klaseng, para makapag-issue ng TRO itong Supreme Court, isumunod na nga sila sa gusto nilang mangyari. Ang buhay to. compliant po ang naging proceedings natin with respect to the 4 impeachment complaints on how the House referred it to the Justice Committee and how the Justice Committee addressed these 4 impeachment complaints initially. Opo, at isa pa po sa ipinupunto din ni VP Sara, ginawa niyang issue yung pagtawag po natin ng mini trial dito sa initial proceedings na parang panghihimasok daw po sa Senado naman dapat ang gagawa ng mismong trial. Again, that mini trial was used to make a very big distinction between the proceeding, between the Justice Committee and the Senate, no? Parang ano yan? Ito pong nasa Justice Committee, ang small proceeding. Yun pong malaking proceeding, yun po yung nasa Senado, no? Again, ang importante dito is what we do in the Justice Committee. It's not the name, it's not the label. And as a matter of fact, wala pa nga po tayong nauumpisahan na pagdinig dito sa Justice Committee. Because the first Yun nga ang ayaw mangyari, Representative Luistro, ni Sayad, na makapag-umpisa kayo. Dahil pag nakapag-umpisa kayo, tuloy-tuloy na yan. Oo. Kaya, kumbaga sinasabi na, nip in the bud. Sabi nga ni Atty. Enzo Recto, sa baba pa lang, katayin mo na yan. No? Pero ako mga friend,
sa nangyari noon na idineklara ng Supreme Court na unconstitutional kayo at yung forthwith na sinasabi walang nangyari sa Senado, no? Hindi natuloy at naharang at ito nga inabot na naman ito netong taon na 2026, no? Para sa akin, malamang sa alamang na naman to. Kasi talagang labas bituka aabutin ni Sayad dito eh. Oo. Pag ito na umpisahan at naipresenta sila Madriaga, yung mga Mary Grace Piatos, at kung ano-ano pa na puro naman maliwanag pa sa sikat ng araw na talaga namang nangyari. At wala nga ho siyang pwedeng idepensa. Anong bloodbath? Wala ho siyang pwedeng idepensa dyan. Kung hindi yan nga, tumakbo siya sa Supreme Court at pahintuin ito. Kaya ako sa akin malamang, wag naman po sana mali ako. Sana nga hindi na ito pakinggan ng Supreme Court, pero Duterte Court. Puro appointed ni Digong eh. Ano magagawa natin dito? Kaya ako, maasa ako, sana mali na wala akong mangyayaring trial tuhong darating na April 14. Bigo na naman po ang sinasabi ni Representative Luistro na sambayan ng Pilipino. The first is scheduled for the hearing of the evidence of the parties, both the complainant and the respondent, will happen on April 14. Wala pa po. It should not be the label, it should not be the name. It should be the action of the Justice Committee that must be considered in judging whether we are encroaching upon the power that is exclusive to the Senate. Bakit nga po, ma'am, hindi na lang idiretso, irekta na natin doon sa Senado? Para wala Because ng mga Dorit, Ayun yung tanong ni Doris, ang galing eh. Bakit nga ba hindi natin idiretso sa Senado? Yun nga ginawa nun, di ba? Diniretso na sa Senado. 260 ang bumoto na inimpeach na nila si Sayad sa Kongreso. At para doon na nga sa acquittal or guilty or acquit ang magdidesisyon na ang Senado. Forthwith. Sabi ni Chis Cudero, forthwithin niyo yung mukha niyo, tagal-tagal dyan. Pagdating ngayon sa Supreme Court, unconstitutional kayo dyan. Tapos ang kaso. Ngayon, eto na naman. Ito na naman, the same formula. Tuloy. Opo. merong mandato sa atin ang rules of impeachment to determine the existence of probable cause. Ayun. Before we transmit this to the plenary and by the plenary to the Senate, no? Ang sabi ko nga in the past interviews, kung walang hearing proper, kung walang clarificatory hearing, if we will not issue subpoena, Doris, Oo. ano kaya ang magiging basehan ng justice members in determining the existence of probable cause? Hindi naman pwedeng manghula lang, di ba? You will remember, meron tayong mga prosesong napagdaanan na. One is form, second is substance, third is ground. Why do we need this hearing proper? Why do we need this clarificatory hearing? Because at the end of this hearing, which is akin to the preliminary investigation, as distinguished from the trial in the Senate, the justice members will vote. Ang pagbobotohan nila ay kung may probable cause ba o wala, because this will be the test on whether we will transmit this to the plenary and whether the plenary will upon its own deliberation will also transmit this to the Senate. Eh kung wala kaming ganito na pagdinig, kung hindi namin titingnan ng ebidensya, kung hindi namin itetest at i-challenge yung allegations ng complaints, anong magiging basehan in determining probable cause? Oo. And more so, Doris, Oo. you will remember, ito yung hiniling nila No. dun sa first impeachment during the 19th Congress, na-declare as a matter of fact na unconstitutional dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang respondent na sumagot. Oh. Dahil hindi na-examine ang mga ebidensya. Oh. Dahil hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga members na aralin ang impeachment complaint. All these things are happening now in the Justice Committee. You remember, binigyan natin ng time to file answer.
ang Vice Presidente, no? And even when she refused to address in her answer the allegations of the offenses like confidential fund, threat, and unexplained wealth, we manifested before the Justice Committee that any time of the proceeding of the Justice Committee, the Vice President is free to attend. We will in fact welcome her and present her evidence. Ibig sabihin, lahat ng opportunity to be heard ay ibinibigay natin sa kanila. Because we are following. Grabe, no, mga pre. Tapos, sasabihin lang ng TRO, mga tulonggis kayo dyan. Minto kayo. To TRO sa mukha nyo. Napakahirap na isipin yan, ano? Supreme Court kayo eh. O, para kayo sa tao. Hindi para kay Sayad. Maiiyak na ako ba? The decision of the Supreme Court, which was penned after the first impeachment complaint. I mean, with respect to the first impeachment complaint, ito yung tinatawag lagi ng mga lawyers na Duterte versus House of Representatives, jurisprudence, no? Okay. Na ang gusto ng Supreme Court, bigyan ng pagkakataon sumagot. So, we gave that opportunity to the Vice President. Pag-aralan ng ebidensya. That is the reason why we are holding this hearing proper. Bigyan ng opportunity ang justice members na basahin ang complaint at pag-aralan din ang ebidensya. And that is the very reason kung bakit may hearing proper time. Opo. And At saka magbubutuhan pa naman yan eh. Yung mga kongresista na yan, kung may probable cause o wala, ganun din ang mangyayari. Kung makakadesisyon sila dyan na may probable cause ang kanilang naging investigasyon dyan, o ipapasa nila doon, o sasabihin naman ng mga senador doon, magagaling, walang kwenta yung yan. Mali kayo dyan, acquit yan. O ganun nangyayari dyan eh. O, pero ang gusto lang, sa totoo, no, alam na ni Sayad ang mangyayari na ma-acquit yan sa Senado. By all means, dahil nga, sigurado na sila, meron sila siyam eh. O. Pero ang ayaw talaga ni Sayad, mabulgar lahat yung baho. Oo, yung baho, lahat. Kaya pinasasagot siya doon sa threat. Tapos yung confidential fund, pinapasagot sa kanya lahat yan. Paano mo sasagutin yan? Ano isasagot yan? Parang si Digong lang din sa ICC. Ano isasagot niya doon? Is yung bunganga niya mismo nagsasabing siya nga ang, meron nga siyang Davao Death Squad. Ano? Kaya nga ito mga friend, paulit-ulit. Hanggang ngayon, ayon sa survey, si Sayad pa rin ang pinakamataas sa survey para sa maging presidente ng Pilipinas. Anak ng pateng, tuloy. to add to that, Doris, no, Opo. Yes, ma'am. maliwanag to sa rules of impeachment under Section 7 and Section 8. At ito ay matagal nang sinusunod in the past impeachment processes. This is not new. Okay. Ito po'y matagal na. Matagal nang sinusunod ng House of Representatives sa mga nagdaang proseso ng impeachment, no? Nakakapag-alaala lang, Doris, no, sapagkat this is an accountability mechanism given to the sovereign Filipino people, no? It seems to us na we are being attacked on technical rules na nakakalimutan na nila yung substance ng impeachment process, no? Oo. Lahat ng kawani ng gobyerno ay dapat may pananagutan sa taong bayan. At nagkataon that the Vice President is part of the impeachable officials and this is the proper avenue. Let us remember also, paano ba ito inilarawan sa past impeachment processes? This is not purely legal. Ang sabi ng Supreme Court decisions, this is legal, constitutional, and political na ibinigay ang mandato sa Kongreso. Now, we are tasked to realize this mandate. At walang no? makakabali niyan. Because ito'y kapangyarihan ng sambayanang Pilipino. That's how I understand it. That's how we give value to this impeachment process. No? So, I hope that instead of... Sambayan ng Pilipino sinasabi ni Representative Luistro, no? Kaya pag ito, tiniyar ko ng Supreme Court to, pwede sigurong gumalaw ang sambayan ng Pilipino. Dahil ginagago na di ba? focusing on the technicalities,
why not instead answer the allegations in the complaint? Apo. Next week, ma'am, ang ating next schedule ng hearing at inaasahan po na a-attend si Ginoong Ramil Madriaga. Ano po ang inilatag natin na safety measures or protocols para po masiguro yung kanyang seguridad being transferred from Camp Bagong Diwa to house and vice versa? Well, Christian, naalala mo nung last hearing, we issued an order already sa tanggapan ng Sergeant at Arms. Inutusan na din natin na sila na makipag-coordinate sa BJMP, and they were ordered to coordinate also with the court who has jurisdiction over Ramil Madriaga para maisigurado natin yung kanyang safety. Safety, that is included, yung kanyang Parang itong Ramil Madriaga na to, mga friend, katumbas ni Las Cañas at saka ni Mutabato. Sobra pa. pagbiyahe simula sa kanyang detention facility papunta sa house. So I hope all of these safety measures will be realized. So we will still coordinate with the Office of the Sergeant at Arms kung ano na yung mga safety protocols na ginagawa nila with respect to Ramil. Yes, ma'am. Bukod po kay Madriaga, meron pa po ba kaming maaasahan na kumbaga ay bombshell na testimonya o attend o pag-appear doon sa hearing? Well, you will remember, Doris, kasama sa sinapina natin ang COA, Apo? the Commission on Audit, that will be with respect to the documents pertaining to the misuse, allegation of misuse ng confidential fund, no? We hope to hear also, sapagkat naririnig natin yung from the other camp na pending pa ito, so gusto din nating malaman ano na bang status nitong mga appeal with respect to the 73 million of the OVP and of the DepEd at yung 500 million na naririnig din natin. Question na wala pa daw finality yung mga decision, no? So we will be asking about the status of these concerns with COA, and also nasabina din natin ang NBI. That Pati yung COA, hindi nyo na maintindihan kung ano sasagot nila eh. Ha? is with regards to their investigation about the alleged threat committed by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker. Hindi ba, Representative, sinampanan ng NBI yan sa DOJ? Kinasuhan na yan ng grave threat sa sedition. Nasa DOJ na yata yan eh. Wala na sa NBI. Sinampanan ng NBI yan eh. Kasi nga, pinatawag ng NBI si Saya 3 beses. Hindi pumunta. Yun. So, walang batas-batas kay Sayad eh. NBI, Kongreso, wala siyang... Senado lang nirerespeto niya eh. Ha? Tsaka Supreme Court. We also subpoena the Ombudsman to bring the SALN of the Vice President, no? And even the head of archives of the Legislative Department of the House of Representatives. That is with respect to the records na prenesenta sa good government during the investigation of confidential fund of both the OVP and the DepEd. You will remember this during the 19th Congress, Apo. the one presided by Congressman Joel Chua. Opo. And speaking of Ombudsman, Congresswoman, mayroon ding statement si Ombudsman Remulla nitong nakaraan na hinihingi din niya in return naman yung SALN ng mga congressman in relation naman doon sa ginagawa nilang investigation sa flood control projects. Would you be willing? Puta, sa ng mga congressman, si Pulong David na dyan. O, di ba? Yan si Pulong dapat. Ang lambot. Submit your SALN to the Ombudsman, ma'am? Well, we will defer to the leadership at narinig ko naman si Sec. Gen. Cheloy Garafil na she will be complying and even the leadership is supportive of this. So walang problema naman. Wala pong problema yon. All right. Paano, gusto ko lang malaman, ma'am, pagka April, ano nga yung 14? Yung next hearing. Oo, paano po ang pagsasalansan ng mga kaso na uunahin ninyo o sunod na lang yan o pangatlo na lang yan? Paano po ang proseso? Well, so long, Doris, so long as ready na yung mga witnesses, daladala nila yung Mas gusto ko si Doris Bigonya kaysa kay Karen Davila. Sa totoo lang. mga evidence na ni-require ng Justice Committee, we will be allowing them to present the evidence. And we will be allowing all the members to proceed to raising clarificatory questions, no?
Opo. raising clarificatory question, meaning it will depend on the evidence which will be presented kung anong Tsaka si Carmina Constantino, Karen Davila. magiging tanong kung ano pang malabo para sa mga justice members. And then kagaya ng napag-usapan natin, the lawyers of both parties, in fact, not only the lawyers of the respondents, even the lawyers of the complainants, may submit the questions which possibly will not be covered by the clarificatory questions of the justice members at pwede ko naman yung basahin for the witnesses or the resource persons to answer their questions. So, pero this hindi is sila- also one way of Opo. providing due process to them kasi naririnig mo, kino-complain nila, hindi daw sila makaka-participate. Yun nga, Again, because ma'am. this is preliminary investigation. Oo. So talagang... Ito pong estadong ito Oo. ng proceeding ng Justice Committee, as we have been comparing it, is tantamount to a preliminary investigation. And we will remember, itong preliminary investigation na ito, ang may active participation talaga ay ang mga piskal. And in this case, the justice members are the prosecutors, no? They are testing whether based on the allegations of offenses and the evidence presented in support thereof, meron na bang sapat na probable cause, no? So, hindi po partisan dito, justice members. That's what I wanted to clarify. Okay. Hindi po, wala po kaming pinapanigan dito. We are impartial, we are independent. At least, this is the standard, no? We are supposed to be the prosecutors, the investigators, who will judge on the existence of probable cause, no? Kaya ito pong ginagawa naming pagsabina, pagdinig, pagtatanong sa mga testigo, these are measures for us to determine, meron bang basihan ang impeachment complaint? May sapat bang probable cause? Tama ba na i-transmit ito sa plenaryo? Ayun. So, we are actually discharging a function of a prosecutor or an investigator. Opo, Looking opo. forward on So- Tuesday, So April wala pa, 14. ma'am, para sa inyo walang puwang yung hindi naman pagwawala kung hindi pagrereklamo na naman ng kabilang kampo na hindi ako binigyan ng tamang proseso. Proseso, due process. Hindi ako binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Abogado ko lang, bakit gusto kong magsalita eh. So hindi po 'yun. Sumusunod lang kayo doon sa tamang proseso, ma'am. Correct. And as a matter of fact, Doris, kahit sa 14, kahit sa 22, kahit sa 29, they can come and submit their evidence. Kaya lang, sundin natin yung rules, no? The vice president must come para siya mismo principally yung nagsasubmit ng evidence. Otherwise, pwede siguro isubmit na lang ng mga lawyers. Pero yung participation dun sa deliberation, let us follow the rules. Ang nakalagay sa rules is should be the justice members, but in response to the requirement of due process, which we have been amply following, sobra-sobra na nga ang aming pagsunod. Kahit ang nakalagay sa rules, justice members, kinilala pa rin namin ang participation na hinihingi ng lawyers ng Vice President by allowing them to submit questions which we will be reading to the witness for them to answer, no? Okay. Isinama pa rin namin yan sa aming napagkasunduan na magiging guidelines namin in holding this hearing proper or clarificatory hearing. Alright. So, maraming good luck, ma'am, Opo, sa pagdinig ninyo. Martes yan, April 14. Congresswoman, maraming salamat Thank you, po. ma'am. Thank you. Ayun, mga boss. Kaya napakasakit nito. Pero dito lalabas talaga kung ang Supreme Court na yan Duterte Court, di ba? Sakit po yan, mga boss. Antakin mo. Sinunod na nila lahat ang gusto ng Supreme Court. TTRO pa ulit sila. Pero nasa Duterte. Nasa Supreme Court ang bola. Kung patutuloy niya, kasi pag tumuloy na ho yan sa 14, tuloy-tuloy na ho talaga yan. Labas na ho lahat ang baho niyan. Na hindi naman na kailangan ilabas. Labas-labas eh. Mag-collab na po tayo. Librado Ludovico, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin, my friend, shout out. Joselito Mabait, shout out.
David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Okay naman po yung ginagawa ng ombudsman. Ano? Ombudsman natin, nag-iingat lang po siya. Kaya medyo natatagalan ang pagpapile ng kaso at baka mabulilyaso kung mamadaliin. Oh. Ombudsman, anong ombudsman? Mary Lebron, shout out. Retiring soon, shout out. Boss, nabanggit ko na ito sa mga nakaraan mong vlog. Bakit di pa nakakasuhan ang mga senador na sangkot sa flood control? Nabanggit ko, baka may ginagawang deal to impeach si Sara. Kung napanood mo yung debate ni Kiko Barsaga at Atty. Palsis, napanood ko pero hindi ako nagka-interes eh. Nabanggit din ni Atty. Palsis na kaya di kinakasuhan ang mga senador ay maaring ginagapang nga nila ang pag-impeach kay Inday ay kapalit ng kalayaan ng mga senador. Tiklop si Kiko kay Atty. Palsis na wala ang yabang at kakulitan. Hindi naman kasi retiring soon eh. Malayo ang level. Isang normal sa mukhang abnormal eh, paano ay. D-Sed, shout out. Shirley J. Sir, shout out. May bad news at may good news naman ngayon, Karox. Pagkatapos ng mahal na araw, sana naman managot ang dapat managot sa katakot-takot na korupsyon sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2025. Sana nga, Lord, maawa ka. Huwag mo pong pababayaan ang Pilipinas. Yun nga rin, sinasama ko na sa dasal talaga yan eh. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Ha? Sabi ni Tia Deli. Muli, Impong Basyang, Team Tia Deli ay bumabati at kumakaway po ng may ngiti sa iyo, Rox, at sa buong Team Rocky Warriors The Great. Halo-halong kalamay ubi po ulit ang kwentuhang barangay po natin. Ano po, Rox? Yun nga. Sa totoo lang po, Rox. Kung tayo lang po sana may matitino at maayos na tao na nagpapalakad at namumuno po sa ating gobyerno, di kaganda sana. Wala po siguro tayong ganitong araw-araw na lang po na ginagawa po ng Diyos. Wala ka pong makikita at mapapanood mapa sa TV man o sa radyo, social media, kundi puro po batuhan ng putik, puro paninira at boljakan po sa isa't isa. Nakakahiya po talaga tayo, Sir Rox, sa buong mundo. Sa buong mundo, buong universe. Kasi sikat na sikat po tayo bilang mga puro matataas naman po ang mga pinag-aralan, pero dahil po sa sobrang kagahaman sa kapangyarihan at kwarta, wala po silang pakialam kung sila man po libakin, pag-usapan o alipustain. Basta importante po sa kanila yung pagkakagahaman at dayukdok po sa kwarta. Kaya sa totoo lang po, Sir Rox, ang tunay pong salarin sa walang katapusang bangayan, ako sa dito, ako sa doon, batuhan lang po ng talagang ng putik at matera po talaga matibay na pagmumuka at sikmura. Yun talagang labas. Kwarta po at walang katapusang kwarta, Sir Rox, ang tunay pong dahilan at salarin sa mga pesting yawa. O, diba? Alam mo yung kwarta, Tia Deli? Ba't pa pinag-aagawan yan? Ibigay mo sa aso yan. Hindi naman kakainin yan eh. Hagisan mo ng 1,000 yung aso. O. Mas matalino pa ba yung aso? Kaysa sa... Pwede, kahit po ang matakot at magrespeto po sa Diyos, talaga pong wala pong kwenta na sa kanila, Sir Rox. Totoo. Kailangan po natin, Sir Rox, isang matino at may kamay na bakal para po masawata ang mga tropang kalyo ng tropang surot at tuluyan po silang mabura sa mapa ng udpunan. Totoo yan, ha. Hindi po tayo aayos at tutuwid, Sir Rox, gat ang tongpats, maleta system, di po mabubura sa mapa ng mga sugapa at gahaman. Ano? Ha? Kahit ilang pogi at blackjack pa po ng Cavite ang nakaupo at ilagay niyo po sa pwesto, ay may hawak po ng latigo. Pero kung di naman po gagamitin, Sir Rox, masasabi ko na lang po,
patuloy lang po tayong nagpapadenggoy sa tropang nganga. Ang katapat lang pala, mga maleta. Huwag ka umasa, meron pang hustisya. Huwag ka nang umasang meron pang hustisya. Lahat sila'y baliw pagdating sa pera. Totoo yan, Tia Debbie. Lucia Medina, shout out. Nagmamalinis si Sara Mau Piatos, boba. Lucia Medina ulit. Kawawa Pilipinas. Pag naging presidente si Sara Mau Piatos, tiyak yun. Puta, nasa kamay ng mga sinatong. Pag ginilti nila yan, edi wala nang pagkakataong man yan. Pero yun nga, hanggang ngayon, ewan ko. Binababoy na lahat ito, pati Comelec, binababoy lang nito si Sara, nakabulagat yung mata ni Garcia. Wala pang, hindi pa nakakapag-file ng candidacy, nangangampanya na. Ano ba yan? Pamura ka. Kaya hindi dapat manalo ang mga Duterte. Nasa Comelec yun Tama, walang hiya ang mga Duterte, kaya kahit marami silang kababalaghan. Di ba? Lucia Medina ulit, Imagine, wala naman ng utak. Sumusweldo ng napakalaki at allowance pa. Kawawang Pilipinas. Totoo. Diba? Jojo Tol, shout out. Good AM Tol. As expected, nag-file na si Bibi sa ng TRO ata sa Supreme Court. File siya. 3JC Hope, shout out. Sumagot. Pinatatagal pa Pinapatagal-tagal pa Magpapile din naman. Yun nga, kasi kung totoong nakapasa sa bar, yan si Ximenet, dapat alam niya na di uubra yung sila baligod ang magpapile ng reklamo sa Supreme Court. Ngayon, nag-decide na Ximenet ng TRO. Diba? Lahat talaga yun. Yan ang tao na bobo na ang tingin niya sarili niya matalino. Pero ikaw, JCO, patignan mo naman ng mga inaatinan yan. Mga elementary graduation, kindergarten graduation. Kaya baka pag presidente, high school graduation na atinan yan. Diyos ko. 3JCO po nito. Si Gongdi, kahit pa maging presidente si Ximenet, hindi makakauwi. Kahit pa sa China ang magmakaawa because ICC is the court na walang jurisdiction ang sino mang bansa liban sa ICC. 3J Shop ulit si Kimo, tumama rin. Totoong wag na pong iboto ang mga namumulitika numero 1 na Ximenet na ambisyosa masyado. Wag iboto si Lagwanson, Bongo, at lalong wag iboto si Kimo. Kaya laging lasing ang Pinas Lasing kasi lagi si Kimo. Lasing sa kapangyarihan. Diba? Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, Eman Escalona, shout out Eddie Luna, shout out. Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. As usual, nautal pa si Sara sa pagpasalita about sa maleta. Di nila kasi ma-deny na sa ama niya nagmula mga talamak na korupsyon. Ayun, tumakbo na naman sa Supreme Court at ang magaling na BP. Tinawag si Kong Laila de Lima na SC ay Sara Courts na. Tinawag ba ni Laila? Bakit kasi bawat nalalagay sa ganyang sitwasyon ay takbo agad sa Supreme Court? 13 nga yun sa kanila dun appointing ng tatay niya. Kaya nga yun nga. Pero talagang dapat mga friend, gumalaw na ang taong bayan dito pag naglabas na naman. Pag naglabas ng TRO yung Supreme Court, para sinabi na naman ng Supreme Court na mga tanga kayo dyan, unconstitutional kayo dyan. Yun naman Marilo Pabiano, kindergarten na lang kaya niyang magsalita as guest speaker. Unlike na si BP Lenny, bawat university, siya ang guest speaker. Malayong malayo sa Caracas ni Sara. Napakalayo talaga. Pero sa pakapalan ng muka, anak malo, wala siya sinabi malayo siya kay Sayad, di ba? Kapalan ng muka. Brother Eli Asistio, shout out.
Mission accomplished, mga bossing. Oo. Basta yan, ha? Malamang sa alamang, wala akong mangyayari sa April 14. Oo. Pag nagkatotoo yung sinasabi ni Congresswoman Laila de Lima na yung Supreme Court ay Sarah Court na. Lord, kawawang Pilipinas to. Paulit-ulit, His Excellency. Nung panahon ng tatay nito, nag-iimbestiga ang Senado tungkol sa Parmali. Anong ginawa ng tatay nito? Ha? Presidente siya, ha? Pinasok niya yung investigasyon ng Senado. Inaway niya yung si Dick Gordon. O lahat, di ba? Ginulo-gulo niya. Yung investigasyon, nag-iimbestiga sa korupsyon, ha? O tangina. Eto na naman ngayon, nag-iimbestiga ng tungkol sa korupsyon ang Kongreso. Parang ang nanggugulo yung mga in-appoint ni Digong sa Supreme Court. Good night. God bless. Nakakabwisit, mga boss.